Lake, ng lawa ng Laguna Lake. Ito, lawa ng Laguna Lake, ha? Laguna Lake. Makikita nyo yung mga fish pen na halos. Huwag ho kayo magagalit sa akin, ano? Kasi kung minsan, nabasa nito mga sinasabing DepEd, against illegal, kayo nagagap. Saan ka tarba, mga inutin naman kayo, eh. Hindi ba? Nyo kaya. Dahil yung mga nagmamayari yan sa Malacanang o Ombudsman, nakikinig ba kayo? Umpisahan nyo na ang pag-iimbestiga kayo dyan sa mga magigiting na ombudsman. Sinasabi ho na tanggapan ng ombudsman, yung mga corrupt daw na mga medyo sangkaterbang katiwalian, nandyan DPWH, DOT, Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, etc., etc. Wala naman kayo nagagawa eh. Alam nyo, noong araw, 2006, mga kaibigan, eto ano, naglabas ho kami ng aming expose, hinggil ho dyan sa listahan ng Laguna Lake Development Authority doon sa mga nagmamay-ari ng mga fish pen na mga, ang kanilang listahan, puro mga peke yan, mga damis lang yan. Kung ano-ano mga korporasyon ang sinasabi, binabanggit na mga hinayupak na doon sa listahan ng Laguna Lake Development Authority. Pag sinuri mo yan, pag tinignan mo na maayos yan, makikita nyo, mga kaibigan na magmamay-ari. Congressman, Mayor, Colonel, General, Police, Army, nandyan eh, konsehal, ay sus Mariosep, yan yung mga bayan nakakasakop dyan, sila nagmamayari dyan. At yung iba dyan, subukan mong lumapit doon sa mga fish pan na malalaki dyan. Nakikita nyo doon sa mga malalawang fish pan, meron ho silang guard post dyan, may speedboat pa. Ginagawa ho namin pag-surveillance dyan sa Laguna Lake Development, sa Laguna Lake. At nakikita ho namin yung mga malalaking fish pen. At bawat fish pen, ng mga dulo niyan, meron silang guard post at may mga speedboat. Alam niyo ba ang laman ng speedboat? 50 caliber machine gun. Pag nagkamali ka, ganun ang mangyayari sa'yo. Hahabulin ka dyan. Kaya, walang sino man pwedeng loloko-loko dyan sa Laguna Lake Development Authority. Natandaan ko, ewan ko siya nagsabi sa akin na, Bossing, alam niyo ba, balitaan ko yung LLDA, Laguna Lake Development Authority, sinubukan pumunta sa laot para bisitahin yung mga fish pen. Abay, sinalubong sila ng speedboat na may kasamang 50 caliber. Umakyat yung kanilang mga beklo sa lalamunan, sa may atras. Hindi ko naman pinaputok yung 50 caliber machine gun. Yung umakyat, alam niyo naman kung saan nakalagay yung mga beklog na mga yan eh. Di ba, nandun sa gitna ng kanilang hita, umakyat yun, parang naging unggoy na nalagay ng saging dito. Hinihilit-hilit para bumaba. Ayun, pagkatapos, tara, sibat na tayo, baka madali tayo rito. Ayun, mga kaibigan, magbabalik ko kami, hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagpapatawa. Seryoso ho ako. Okay, hindi rin ho, galit. Mahala na kayo kung maniniwala rin hindi. Sa amin ho, A1 yun aming information dyan. Stand by mga kaibigan, Bitag Live, UNTV, only public service channel. At kami yun napapakinggan sabay sa DC, Anikin sa 30 Radio 1. Good evening in US and in Canada. At yun ho mga viewers namin sa Milan, Italy, andun din ho sa Amsterdam, Germany, andyan ho sa Sweden, ang dami ho. Ha? Even sa New Zealand, Australia, dyan ho sa aming mga internet viewers, mga kaibigan. Magbabalik ho kami. Stand by. Mga kaibigan, and kami ho'y lagi namin sinasabi, napapanood ho sa website, and website ho ng UNTV is www.untvweb.com. Lagi ho namin sinasabi yan, and effective din ho dahil marami na ho mga Filipino community overseas at yung mga Pinoy natin, mga kababayan ho natin na talagang mahilig ho mag-login. Kami nagpapasalamat. We have so many text messages na hindi na ho namin pwedeng maisa-isa. Sa amin ho kasi, pinarang out na ho namin yung aming mga text messages at pasensya na ho kayo na hindi ko nadala, naiwan ko sa office. Ang dala ko lang ho yung research material na akin hong guide doon sa mga topics natin dinidiscuss ngayong umaga. Pero doon ho sa mga nagpapabati ho ng kanilang mga families at doon ho sa ibang mga Pinoy natin, proud being Pinoy after, watching UNTV at yung mapanood ho yung programa ng Bitag. Kami ho nagpapasalamat sa inyo doon sa tiwala ho at sa paghanga ninyo. Well, thank you so much. Kung kayo ho'y mga Pinoy, you're proud na sa mga napapanood nyo ho sa amin, likewise din ho, kami sa inyo, na kayo ho'y nagtatrabaho dyan and you're lucky
na anyway, because ang dami ho talaga nag-aasam-asam na makaalis ng bansa para gumanda ang kanilang kalidad, yung kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-abroad. And yun lang naman ho, no? But there are some families in other countries, more particularly in the United States, na yung mga naging immigrant ho, sa tagal ng panahon na kanilang trinabaho, kanilang pagiging immigrant, at pagkatapos na aprubahan, with all the excitement and preparations na makaalis papuntang Amerika, pagdating ho doon, after a while, after about a year, 2 years, 3 years, they still haven't adjusted. 4 years, they still haven't adjusted. Because they carry yung Filipino culture themselves, lahat ho ng ginagawa dito, kaya hindi ho nakapag-adjust. Pati ho ang kanilang mga anak, naaawa ho tayo, doon ho sa sinasabing, adjustment stage, na medyo na homesick din daw ho dito sa Pilipinas. Yan naman ho'y nasasagap ho natin at yan ho'y sa mga galing din sa mga Pinoy na nakikipag-unahin ho sa atin, nakakausap din ho natin mga kaibigan. So thank you so much. Keep on going. Don't give up. Nandiyan na kayo. Just keep on praying and you'll make it for sure. Kaya lang, kung minsan, bawas-bawasan nyo naman yung pagiging, yung sabihin natin yung, you have to make some adjustment kung anong kultura dyan na medyo makikisayaw kayo. Hindi yung meron kasing stretch doon sa California mga kaibigan sa Daly City, yung block na yun parang hindi ka umalis ng Pilipinas eh. Tapos pag naglakad ka sa San Francisco, makikita mo yung mga nakatambay doon, parang akala mo nandiyan ka lang sa Quiapo. The difference is that yung suit nila medyo makapal. Pero nakikita mo talagang mga Pinoy. Yun ho, parang homesick. What's the use of the point of going there? Pagkatapos sa lanan pala, magiging bum lang naman kayo, tatambay-tambay, pagkatapos nag-aantay, nagtatambay para makita kung sino mga Pinoy na kanilang makikilala at mabati. At pagkatapos mag-uusap-usap about the good old days, the good old days. Nandiyan na kayo sa Amerika, forget it, come on. Ganun lang talaga yan eh. If you don't make it, well, might as well come home. Ganun lang kasimple. Yun hong diretsahan hong ating mga sinasabi kasi ang dami hong nanonood sa atin sa Internet TV. That's at www.untvweb.com. Discover ho yung bitag. And with that, thank you very much sa inyong mga text messages sa aming text hotline. And bagay ho dito sa Pilipinas, pag-usapan natin habang nandyan kayo dyan sa abroad, whether in Canada. Yung mga viewers ho natin sa Calgary, Canada, good evening dyan sa inyo. Alam ko medyo paggabi na dyan sa inyo. Good morning dito. Gabi na dyan. Good morning dito sa atin. Ito ho yung napag-uusapan ho natin na 2 years ago, ito yung station ho namin dati, nandyan ho sa may New Manila pa. Wala pa ho kami rito. And for, I think, almost 2 years, I remember talking about sexual harassment sa mga opisina, particular sa mga institusyon tulad ng mga hospital. Mga ospital or hospital. Ito ho yung problema. I know about yung sexual harassment na kuminsan ginagawa ho ng mga senior, na mga nandun ho yung mga ito ho, tulad nitong sinasabi nating naranasan ho ang ito na ho, parang tumataas daw ho yung incidence sa mga sexual harassment sa mga government hospital. Sa mga government hospitals. Ito na ho yung mga female physicians, mga babaeng doktor, at mga nurse, mga interns, sila raw ho nabibiktima. Sino? Ng kanilang mga superior. Alam niyo naman ho yung form of sexual harassment, dami eh. Yun hong pananalita na parang akala mo, lolokohin ka na, akala mo may saltik, pero yung mga green jokes na parang nagpaparinig sa harapan mismo ng kanilang mga sinasabi natin, yun, yung mga female physicians na nag-residency. Pagkatapos, mga doctors na medyo may pagkamanyakis! Nasobrahan ata ng Viagra. O kung ano man yung pag-iinom ng mga herbal dyan na medyo nagiging aktibo. Si Manong, makakita lang ng kunting maganda. Abay, akala mo, kunti yung talo na yan. So, kayo dyan sa mga government hospital, lalo-lalo na itong Veterans Hospital na to. I've heard so many things about you guys.
Kayo mga doktor dyan, umayos kayo